kayo. So, Otherwise, totoo. ay stupid ako. Eh, hindi naman stupid si Marcos Jr. eh. So most ayun, totoo. So totoo. Matalino yun. Matalino yun. Alam nyo, yung sinasabi nilang walang political will, I've been disagreeing with that na mahina. Hindi. Alam ko bakit. Totoo. Can you imagine number one, biro mo, pinakulong niya si Kibuloy. Pinapunta niya yung 3,000 mahigit na mga Political pulis. will. Sa political will yun. Yeah. Isa pa. President Duterte. Biro mo, pinakulong niya si Duterte. Duterte. Never kong na-imagine ang magagawa niya yun. Wow. Political will yun. Dating DDS at dating Chief Presidential Counsel ng dating President Duterte bumigay na, tinanggal na ang piring ng mata at bumigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Una, kung ako naman si Marcos Jr., eh bakit naman kita kakausapin? Paano ang deniability ko? Kailangan marunong ka rin. Kailangan yung mga bata ko ang kakausap sa'yo. So, Otherwise, totoo. ay stupid ako. Eh, hindi naman stupid si Marcos Jr. eh. So most ayun, totoo. So totoo. Matalino yun. Matalino yun. Alam nyo, yung sinasabi nilang walang political will, I've been disagreeing with that na mahina. Hindi. Alam ko bakit. Totoo. Can you imagine number one, biro mo, pinakulong niya si Kibuloy. Pinapunta niya yung 3,000 mahigit na mga Political pulis. will. Sa political will yun. Yeah. Isa pa. President Duterte. Biro mo, pinakulong niya si Duterte. Duterte. Never kong na-imagine ang magagawa niya yun. Wow. Political will yun. Yung kanyang bulldog, si Torre, pagkatapos na sumunod sa kanya, hiniya niya. Pwede naman yung... Political will din yun. Political din yun. Ay, Yan wow. ang sinasabi ko. Kaya, huwag niyong i-underestimate tong maman, tong magaling to. In fairness, Sir Dexter, I agree. Diyan ako mag-agree kay Attorney Sal. Pero ang term ko ay hindi political will. Tuso. Ay, kasama na yun. Ayo. Alam mo yung nakakainis, yung paulit-ulit na naririnig natin na mahina si Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang political will. Hindi niya kaya ang bigat ng gobyerno. Pero teka, bakit ganoon? Bakit habang paulit-ulit nilang sinasabi yan, may mga lumalabas na senyales na kabaliktaran ito? Kung mahina ang isang pangulo, bakit lumalambot ang mga dating nagmamatigas? Kung mahina ang isang pangulo, bakit may mga opisyal na dati DDS to the core? Pero ngayon, unti-unting bumibitaw, bumibigay, at mismong sila ang nagtatanggal ng piring sa kanilang mga mata patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag muna tayo dyan, may mas mabigat pa. Ang dating matitibay pero biglang tumiklop. Ilang taon nating naririnig yung mga pangalang akala mo hindi matitinag, mga dating tagapagtanggol na nakaraang administrasyon, ang dating Chief Presidential Counsel na si Atty. Sal Panelo, mga maingay dati pero ngayon, bakit parang naging tahimik? Bakit parang bumigay ang tindig nila? Bakit parang tinanggal na nila ang piring ng kanilang mga mata sa Pangulong Bongbong Marcos? Pero hindi dahil pinilit sila, kundi dahil may nakita silang hindi nila kayang i-deny. Habang sinasabi nilang mahina si Pangulong Marcos Jr., meron silang hindi napansin. Ang tunay na malakas, hindi nagsisigaw, gumagawa. Alam naman natin kung ano ang nangyayari ngayon sa mga flood control projects na kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos mismo ang naghayag ng mga anomalya sa sangay ng DPWH. May mga pangalan katulad ni Atty. Sal Panelo na dati tinitingala sa DDS world, pero bakit parang natahimik? Bakit parang umaatras? At bakit parang biglang hindi makita sa eksena? Because this president is not who they think he is. Hindi siya yung tipo ng leader na magsisigaw sa podium, kundi si Pangulong Bongbong Marcos ay tumitindig sa katotohanan. At totoo ang sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Totoo ang Biblia na ang mga mapagkumbaba ay iaangat ng ating Panginoon Diyos. At dahil dito, napatunayan na hindi weak leader ang ating Pangulo dahil nakikita ng mga dating sumusuporta sa nakarang administrasyon na ang ating Pangulo ay may isang salita, malakas at tumitindig sa katotohanan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. John 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth will set you free. At doon nagkakaroon ng linaw kapag nakita mo ang totoong lakas ng leader, kapag nakita mo ang tunay na gawa, hindi ingay, kapag nakita mo ang direksyon, hindi drama. At dito natin makikita na sinasabi ng banal na kasulatan na ang katotohanan ay masusumpungan natin
basta ibubukas lang natin ang ating mga mata. Kaya namin ginawa ito para makita namin ulit ang mga kasiyahan na dala ng Pasko, ang mga pag-alala sa mga masasayang Pasko rin namin. At kayo mga bata, kayo ang nagdadala niyan para sa amin. Kaya maraming salamat. Welcome ulit sa Malacanang Palace. Merry Christmas sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagdala ninyo ng saya dito. Merry Christmas. Happy New Year.